top 10 affordable MPV cars sa bansa ang tatalakayin natin na baka hindi mo pa alam. Kaya naman kung nagpaplano ka pa lamang bumili ng isang bagong sasakyan, baka makatulong din sa iyo ang video na ito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 10, ang Hyundai Stargazer. Ang Hyundai Stargazer ay ang ikalimang sasakyan na pumasok sa merkado ng Pilipinas sa ilalim ng mga bagong lineup ng brand mula 2022. Ito ay ang nagdala ng entry level ng Hyundai sa MPV segment na may 5 pintuan at 7 upuan na sasakyan. Available ito sa 3 magkakaibang variant na may grade ng Stargazer na available sa pagiging semi-hybrid crossover. Ang lahat ng mga variant ay mayroon ding Intelligent Variable Transmission o IVT. Isang makabagong sistema ang ginagamit na ng brand sa panahon natin ngayon. Bilang pamantayan, ang mga kakayahan ding pang-interior ay mas ginawang class at luxury. Mas na-enhance kasi ang accessibility at mas lumawak ang pagiging comfortability. Sa pagkakaroon ng infotainment system na 10-inch, may kasamang Apple CarPlay at Android Auto, connectivity, audio sound system, wireless charging at marami pang iba. Karaniwan din sa hanay nitong modelo ay nagdadala ng parehong mga katangian pagdating sa makina na pinapagana ng 1.5 liter natural aspirated gasoline engine inline 4-cylinder 16 valve na kayang gumawa ng maximum output na 133 horsepower at 144 Nm of torque. Ang naka-manual at automatic na transmission nito, kaya ang kabuang bilis na naitala ay umabot sa 175 km/h. Ang detalye nitong sasakyan pang external ay nakakamangha. Mula sa teknolohikal na pamantayan ay sobrang moderno na. Binubuo ng front face design na malalaking ilaw, naka-LED type na headlamp na may 4 na lente kasama ang line shape daytime running light. Ganon din sa rear portion, mala out of this world at wala pang katulad. Bagamat ganito ang klase nito at pormahan ay pagdating naman sa off-road maaasahan mo rin. Kagaya ng marami, ginamitan na rin ito ng mga sulit, napaka-reliable na mga suspensions na kung saan ay mas kalmado at hindi matagtag. Ang brake system na malakas ang kapit kahit sa mga paahon na kalsada. At kung pag-uusapan naman ang mga safety measure, pinagmamalaki ng Hyundai Stargazer ang maraming tampok na pangkaligtasan para sa top of the line na modelo nito. Gayunpaman, bilang pamantayan ng MPV, nilagyan ng 2 airbag at ABS na magagamit para sa lahat ng mga modelo. Ang modelo ng GLS ay may mga karagdagang gaya ng electronic stability control at hill start assist. At meron din itong high beam assist, blind spot collision, avoidance assist, rear cross traffic alert, collision avoidance at marami pang iba. Dito sa bansa, ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 1,068,000 pesos hanggang sa 1,288,000 pesos sa pinaka-top variant nito. Number 9, ang Mitsubishi Expander. Marami nakasubaybay sa latest development nitong Mitsubishi Expander lalo na ngayong 2023. Isa sa mga physical update ng modelong ito ay ang redesign exterior na may bagong front bumper grille at mga ilaw. Bagamat na-retain ng brand ang dynamic shield front na design ng update model nito, ay sinisigurado pa rin ng Mitsubishi ang pagiging modern at stylish ng update nitong bagong Expander. Pinapagana ito ng 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16 valve dual overhead camshaft na makina. Karugtong ito ng naka-automatic o manual na transmission depende sa iyong preference, na may gear shifting na 4-speed, kaya mag-produce ng maximum output na 103 horsepower at 6,000 RPM at 141 Nm of torque naman sa kada 4,000 RPM. At kung pagmamasdan ang labas nitong modelo, ay makikita ang update T-shape na LED type headlamp nito, pati na rin ang T-shape LED rin na tail lamp nito. May kasamang shark spin integrated antenna, adjustable ang rear view mirror, adjustable ang headlamps at chrome grille. Sa interior design ay medyo luxury na rin. Dala ng dashboard panel na may 7-inch monitor screen, naka-Apple CarPlay at Android Auto. Bukod pa dyan, isa rin sa ipinagmamalaki nitong modelo ay ang pagkakaroon nito ng napakaraming safety features, advanced safety sense at mga security features. May magandang digital instrument panel, multi-functional steering wheel na naka-leather cover. Pati ang mga seats nito ay komportable, naka-leather cover na rin, foldable at adjustable. May magagandang suspensions na rin ito sa front na naka MacPherson strut at multi-link with shock and coil spring naman ang rear suspension nito. Habang sa braking system ay naka disc type at drum brake, at sinamahan ng ABS at electronic brake distributor.
Kasama ng mga makabagong safety sense at security features ay nilagyan din ng modelong ito para mas lalong tangkilikin at mas maging kampante sa iyong pagmamaneho. Ang fuel consumption na napakatipid ay kayang i-long ride dahil sa fuel tank capacity na 45 liters ay kayang kumonsumo ng 22 km sa kada 1 litro. Hindi na masama para sa kabuuang presyo na 958,000 hanggang sa 1,198,000 pesos dito sa bansa. Number 8, ang Toyota Rush. Ang Toyota Rush ay isang maliit na multipurpose car na ibinibenta upang direktang makipagkumpetensya laban sa maliliit na segment ng SUV sa Pilipinas. Inilunsad ito noong May 2019 at available lang sa isang 7-seater configuration at kilala bilang Daihatsu Tourist nameplate sa iba pang Asian market. Bilang isa sa pinakabagong karagdagan ng Toyota Motor Philippines, ang Rush ay nakakuha ng ilang spotlight sa Philippine automotive scene dahil sa 7-seat capacity nito na may 220mm ground clearance. Ito ay tulad din ng isang SUV ngunit mas abot kaya at mas compact. Kaagad naman ding nakaakit at umagaw sa atensyon ng maraming Pilipinong mamimili ng kotse at sa mga may budget conscious na gusto ng isang bagay na mas upmarket kaysa sa isang Avanza ngunit mas mura kaysa sa isang Fortuner. Ang Toyota Rush ay pinapagana ng isang 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder at 16-valve dual overhead camshaft na ipinares sa 4-speed automatic o 5-speed manual transmission ito. At kaya mag-produce ng maximum output na 102 horsepower sa kada 4,200 RPM at 134 Nm of torque naman sa kada 6,000 RPM. Kaya ang kabuang bilis ay umaabot din sa 175 km/h. Pagdating naman sa fuel supply system, ito ay ginamitan ng EFI o Electronic Fuel Injected Type. May kasamang malalaking tangke na may 45 liters ang capacity at matipid na rin dahil kumukonsumo lamang ng 18 km/liter. Ang modelong ito ay nilagyan din ng maraming uri ng teknolohikal pangkaligtasan na mga features, ginagawang perpekto para sa mga nangangailangan isang multipurpose na sasakyan na pampamilya. Itong Toyota Rush, pagdating sa pagiging convenient, comfortable, reliable at safe, yan na marahil ang try and tested na ng marami. Dahil sa ilang pagkakatulad din sa estilo, laki at kapasidad ng pag-upo nito, ang Rush ay karaniwang inihahambing din sa Mitsubishi Expander at Honda BRB. Bagamat pinapanatili nito ang titulong mas murang opsyon sa tatlo, nagkakahalaga lamang ng kabuuang presyo ng 1,052,000 hanggang sa 1,196,000 pesos dito sa bansa. Number 7, ang Suzuki Ertiga. Isa rin sa tinatangkilik ngayong 7-seater multipurpose car dito sa bansa, itong Suzuki Ertiga. Isang literal na Japanese car ang isang ito mula sa physical attribution ng pagiging moderno at mga katangian nito na sobrang dekalidad. Dito sa bansa, ang modelong ito ay hinahangaan din pagdating sa pagiging fuel efficient, malakas na makina at magarang pormahan. Hindi nalalaos kahit iambing mo sa ibang mga brand competitor. Ginawa ang modelong ito para sa kanilang mid-size multipurpose car na magagamit ng buong pamilya, pang service o kaya naman pang negosyo. Pinapagana ito ng 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na sinusuportahan ng makabagong sistema na SHVS o tinatawag na Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Isang sistemang makatutulong para mas mapatipid palalo ang konsumo sa pamamagitan ng electricity power na nanggagaling sa baterya nito na lithium-ion ay hindi na kinakailangan pang magsunog ng maraming fuel para ito'y tumakbo at paganahin. Dahil dyan, ang average fuel consumption nito ay umaabot ng 26.82 km/liter. Bagamat semi-hybrid lang, ay may kalakasan din naman sa arangkada. Ang automatic na transmission nito na may 4-speed variable gearbox ay kaya mag-produce ng maximum output na 103 horsepower at 138 Nm of torque. Kaya ang average top speed din na nagagawa nito ay umaabot ng 170 km/h. Isang modernong katangian din pagdating sa mga nilalaman ang hindi rin nawala sa modelong ito. Mga bagong safety features at mga security features. Ang pagiging komportable kasama ng malalambot na upuan, malakas na air condition at mga entertainment and communication. May 10-inch size display na monitor screen at mga connectivity na rin. Kaya ano pa nga ba ang hahanapin mo kung may Ertiga ka na rin dito sa bansa? Ang modelong ito ay nagkakahalaga
ng 954,000 mula sa standard variant hanggang sa top variant na 1,178,000 pesos. Number 6, ang Haima V70. Ang Haima V70 ay isang entry ng Chinese mark sa sikat na compact multipurpose vehicle MPV segment sa Pilipinas. Isa itong pampamilyang sasakyan na may powerful appeal na gawa ng malalaking vertical line grille chrome nito. Mukhang mamahalin ang modelong ito kung titingnan. May mababang dimension at very classy na rin ang datingan. Sa loob ng Haima V70 ay may kakayahang makasakay ng 6 o 7 tao depende sa pagpipiliang variant. Ang mga naka-fox leather na upuan nito ay umaabot hanggang sa ikatlong hanay upang mapagkasya ang buong miyembro ng pamilya at iba pang kasama sa bahay. Ang air conditioning ay automatic din dahil sa nilagyan ng aircon filter na pansala sa mga alikabok at pollen. Habang ang mga nasa likurang pasahero ay magkakaroon din ng sarili nilang AC ventilator upang mapakinabangan sa kaginhawaan ng buong sasakyan. Ang Haima V70 ay pinapagana ng subok at mapagkakatiwalaang 1.5 liter na turbocharged at gasoline engine na nakakapag-produce ng 156 horsepower at 220 Nm na torque. Ang automatic na transmission nito kasama ng 6-speed na variable gearbox ay sapat lang para tumakbo sa kabuuang bilis na umaabot ng 170 km/h. Naka-fuel injected type na rin kaya kahit papano pati sa katipiran ito ring modelo ay maaasahan mo. Para sa 45 fuel tank capacity ay malayo-layo na rin naman ang mararating mo yan sa kada fuel consumption nito na 18 km/L. At hindi lamang yun, sinamahan din ito ng mga bagay na mapagkakaabalahan mo habang ikaw ay nakasakay dito gaya ng infotainment system, mga connectivity at charging system kasama ang bottle and cup holder at marami pang iba. Pagdating naman sa mga safety measure, kahit papano ang modelong ito ay mapagkakatiwalaan mo. Kasama sa braking system ang ABS, electronic brake distributor na nagsasaayos ng braking procedure at iba pang mga safety sense tumutulong para sa mas ligtas na pagsakay. Ang kasalukuyang presyo nito ay umabot ng 1,099,000 pesos. Number 5, ang Toyota Avanza. Isang affordable multipurpose vehicle na nagmula sa Japanese brand manufacturer na Toyota Motors. Ang modelong ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong gustong magkasasakyan sa murang halaga lang. Hindi matatawarang mga katangian mula sa loob at labas ang kayang ipamalas nito sa mga makakagamit. Ang Toyota Avanza 2023 model ay magagamit ng buong pamilya, hindi lang pang service, panggala o kaya naman ay pang business, pwede rin. Ang bagong facelift nito na inlabas noong 2020, mas naging modern ang image dahil sa frontal face design ng brand na inilagay dito ang mga daytime running light at naka-LED type na klase ng headlamp. Nagbibigay din ng kaligtasan sa madidilim na kalsada at kumukumpleto sa buong disenyo. Samahan pa yan ng LED type na tail lamp. Itong multipurpose car na Toyota Avanza ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, naka 16 bar dual overhead camshaft na makina na nakakonect sa fuel supply na electronic fuel injected type, front wheel drive automatic transmission na kaya mag-produce ng maximum output na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 RPM. May 43 liter fuel tank capacity din ito kaya mas maiging gamiting riding body sa long ride. Dahil ang nakukonsumo nito ay 1 litro lang sa kada 18 km na layo ng tinakbo. Isa pa sa ipinagmamalaki dito, bukod sa mga reliable suspensions ay ang mga safety features, security features at ilan sa mga sense technology na sobrang high-tech na talaga na inilagay sa modelong ito. Ang pagiging advanced ng brand pagdating sa mga teknolohiya ay inilalagay sa mga bagong modelo nito kagaya nitong Avanza na 2023 model. Isa sa mga pangunahing safety measure nito ay ang pagkakaroon ng ADAS o Drive Assistance System, blind spot monitoring at rear cross traffic alert. May malaking infotainment system na 8 inches at detached screen pa. Naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. Kasama ang multifunctional steering wheel na may instrument panel na analog type ay hindi naman mahihirapan balansehin ang mga information at notification na lumalabas dito. Para sa kabuuang presyo nito ay nagkakahalaga ng 833,000 pesos hanggang sa 1,059,000 pesos dito sa bansa. Number 4, ang Suzuki APB.
Ito ang modelo na pangkalahatan na pangpamilya, pang-camping, pang-service at pang-business. Pang-all-purpose talaga. Ang figure design nito ay box type. Maluwang ang interior space kaya kasyang-kasya. Sinisiguro kasi ng Suzuki car manufacturer na kakasya sa all-purpose vehicle na to ang mga bagahe, cargo at ilan pa sa mga kagamitan na ating dadalhin. Meron itong estimated price na 743,000 pesos sa pinakamurang variant hanggang sa 955,000 pesos naman sa pinaka-top variant nito. Ang unang modelo nitong APB ay inilabas noong 2004 pa at nagkaroon ng facelift noong 2007 at hanggang ngayon ay mabenta pa rin ang modelong ito sa merkado para gamiting family car o pang business na rin. Ang makina nito ay pinapagana ng 1.6 liter gasoline engine na 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na konektado sa isang 5-speed manual transmission. Kaya mag-produce na maximum output na 91 horsepower at 5,750 RPM na may Newton meter of torque na 127 sa kada 4,500 RPM. Ang external design details nitong modelo ay parang katulad lamang din ng commercial vehicle. Mas maliit ang front face bumper para mas makita ng driver ang kalsada. Ang mataas na roof line ay mas nagbibigay ng spacious cabin feels. At ilan sa mga key features nito ay nagpapakomportable rin sa mga pasahero nito sa loob. Ay kasyang-kasya rin ang 7 hanggang sa 8 katao. Ang foldable at adjustable na seats ay napakaganda. Kasama ang dashboard nito na gawang durable plastic. Pagdating naman sa fuel consumption ay kaya nitong tumakbo ng hanggang sa 24 km per liter depende sa driver. At bagay na rin pang long rides sa 46 fuel tank capacity na meron ito. Number 3, ang BAIC M50S. Nais ng BAIC Philippines na hamunin ang mga inaalok na small SUV segment sa merkado ng MPV sa pamamagitan ng pagdadala ng M50S. Sa nakalipas na 3 taon mula 2019, ang modelong ito ay ipinakilala sa Philippine market para maging kaagapay ng marami sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Ang pangunahing selling point nito ay ang pagkakaroon ng napakaabot kayang tag price na 7-seater ngunit hindi kalakihan. Naglalaman din ng mga katangiang sumasabay sa pagiging modernisasyon gagaya ng pagkakaroon nito ng 8.1-inch infotainment system, mga connectivity at marami pang iba. Sa external design ay makikita ang pamilyar na itsura para kasing lumang Toyota Innova inspired ang buong design nito, na may pagka-adventurous looking sa pagkakaroon ng mga garnish fairings, fender cladding at front bumper skid plate. Ay lumalabas din ang pagiging crossover na utility nito. Itong BAIC M50S ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder na nakakonekta sa automatic transmission nito. May lakas na aabot sa kabuuang bilis na 150 to 160 km per hour at kayang kumonsumo ang 45 fuel tank capacity nito ng hanggang sa 20 km per liter. Sinamahan din ito sa interior na mga comfortable seats, mga console pocket, bottle and cup holder at malamig na air conditioning. At para sa ilang mga pangkaligtasang bagay, kagaya ng mga seat belts at airbags, mga kamera ay magbibigay ng kapanatagan sa mga taong makakagamit nito. Dito sa bansa, ang kabuuang presyo nito ay umaabot ng 688,000 pesos hanggang sa 700,000 pesos sa top variant. Number 2, ang Photon Gray Tour. Isa pang affordable at sulit na multipurpose car ang inilabas sa bansa, nagmula sa Photon Philippine brand at inassemble sa magkakaibang bansa gaya ng Italy, China at dito sa Pilipinas. Di gaya ng marami ang modelong ito, pagdating sa hugis at pormahan ay parang isang minivan. Pero magagamit hindi lamang pang negosyo pati ng buong pamilya. Ang buong sukat din nito ay may kalakihan kung ikukumpara sa marami. Pero huwag magpapalim lang sa laki ng Gray Tour. Mayroon itong naka-customize na configuration ng mga upuan, kaya magdala ng hanggang sa 8 tao at mayroon din itong mahabang wheelbase na nagbibigay sa mga pasahero ng malaking legroom at cargo space. Ang pinagsamang fog light at daytime running lights ay nagbibigay naman ng presensya sa mga sitwasyong mababa ang visibility tulad ng madidilim na kalsada at kapaligiran. Ang interior ay thermally insulated habang ang isang hiwalay na air conditioning para sa front and rear seats ay nagbibigay ng komportableng karanasan sa pagiging convenient ng mga pasahero nito.
Naka-check din ang kaligtasan gamit ang 3-point seat belts, common at central lock at naka-remote control key system na rin. Itong Photon Grey Tour ay pinapagana ng 1.5 liter DAM 15DR gasoline engine na may 4-cylinder 16 valve na konektado sa manual transmission at 5-speed na variable gearbox. Pinapanatili ang banayad na pag-andar sa bilis na 160 km/h. Kayang mag-produce ng maximum output na 110 horsepower at 142 Nm of torque. Ang isa pang highlight sa modelong ito, bagamat napakamura ay hindi mausok dahil sa Euro 5 ang emission norm compliance at may katipiran din sa konsumo na umaabot ng 18 to 20 km per liter. Inaasahang matutugunan ng Grey Tour ang parehong mga domestic at komersyal na mga pangangailangan. Bilang isang value pack people mover ay talagang napakasulit lalo na sa negosyo o panghakutan. Ang modelong ito ay available sa 5 variant ng kulay. Ang Amber Bronze, Aurora White, Metallic Silver, Starry Blue at Space Gray. Nagkakahalaga mula sa standard variant ng 535,000 pesos hanggang sa 645,000 pesos dito sa bansa. Ang number 1 ang pinakamurang MPV, Kaizen Honor S. Ang Kaizen Honor S ay isang maliit na MPV na kayang upuan ng hanggang sa 8 pasahero ng sabay-sabay. Minamarkahan nito ang pagpasok ng brand sa segment at ginawa ito sa isang kaakit-akit na price tag. Isa ito sa mga pinakabagong MPV na may murang halaga na pumasok sa Pilipinas noong 2019 pa. Kasama ang pagpapakilala ng brand na Changan, isang Chinese car manufacturer na nakilala sa paggawa ng mga sasakyan na gaya nito. Nagtatampok ang Honor S ng karaniwang MPV styling na mas utility kaysa sa aesthetic appeal. Bilang paglihis mula sa mga normal design ng MPV, ang Honor S ay may sliding rear doors para sa mas madaling pagpasok paglabas ng mga pasahero at hindi masyadong sagabal sa daan. Ang 7-seater na variant ng Honor S ay may 2 captain seats sa pangalawang row na naka-upholster at black leather. At ang mga kaakit-akit na katangiang internal dash panel kabilang ang 10-inch touchscreen audio system na may Bluetooth connectivity at FM and AM radio. Pinapagana ang kabuang makina nito ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder at 16 valve na kumukonekta naman sa 5-speed manual transmission na handang mag-produce na maximum output na 104 horsepower at 145 Nm na torque. Hindi bababa sa 165 km/h ang nagagawa nitong bilis. May katipiran sa konsumo. Ang 20 km na fuel tank capacity nito ay siguradong ikatutuwa mo na sa modelong ito. Samahan pa yan ng pagiging safety na rin, ang pagkakaroon ng ABS, EBD, rear camera at marami pang iba ay hindi ka na talaga manghihinayang sa kabuuang halaga nito. Para sa kasalukuyang presyo, ito ay umaabot ng 515,000 pesos hanggang sa 585,000 pesos dito sa bansa. Ang format hugis nito ay naiiba din. Merong stitches chrome accent, front bumper grille at mga ilaw na naka-halogen type. May malaking fog lamp at under front bumper fairings. Ang mas kumpleto sa buong mukha nito ay ang 2 line garnish chrome grille kabilang ang flagship name logo nito at ilang mga detalye pa. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Siguro naman ay nalaman nyo na ang mga murang MPV car na mabibili mo sa panahon natin ngayon dito sa bansa. Kaya naman kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Siyempre, hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba. Kung may mga katanungan tungkol sa video na ito, huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang sa ganoon ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!